So ayun, what is up mga pamangkin, Tito Tom here. So nandito na tayo sa the making ng mismong project ng ginawa na 3D background. So ayun, ito yung tank na paglalagyan natin. So bago natin gawin yung build, explain lang natin sa inyo ng maikli kung ano ba yung gusto kong ipakita dito. So in short, gusto ko kasing makaka-create ng system na pagka gumagawa ka ng waterfalls or parang mga cascading effect, no? Gusto kong makakreate ng sistema paano gumawa ng madali. O ulitin natin, nire-rephrase ko. Gusto kong gumawa ng madaling sistema para makapag-create agad ng waterfalls. Yung may reservoir, tapos pag-akyat ng tubig, automatically pwede ka na magkaroon ng waterfalls. Yung madaling paraan. Marami rin kasi akong pinanood at marami tayong mga sinusubaybayan ng mga creator na gumagawa ng mga paludarium. Ang gaganda ng sistema nila, pero medyo komplikado. Medyo nahihirapan akong gayahin. So gusto kong makagawa ng parang sarili kong version na mas madadalian ako, at kayong mga nanonood, gusto ko din na kapag napanood nyo to, yung hindi nyo maiisip na mahirap, so maiisip nyo na kaya nyong gawin. So, bago natin simulan, explain ko muna sa inyo ng konti ito. So, tara! Uy. So, yun. Bago natin simulan, actually, papalitan ko tong ilaw na to, guys, ng dilaw. So, bibili ako ng dome, or yung dome ng pin light na maliit, or magdi-DIY ako ng mga LED module na dilaw ang kulay, or warm white yung kulay niya, kasi mas maganda siyang tignan. Tapos ilalagay natin dito sa taas. So hindi kasi maganda yung blue, so nilagay ko lang pansamantala yung blue para makita nyo. So yun, ito yung magiging natin. So dito may stock yung tubig natin, tapos nandito din yung hose natin, and then dito nakalagay yung water pump. So ito yung likod niya. So kaya siya may butas para just in case na kailangan palitan, masira, or maintenance yung water pump, madali mo siyang ma-access dito sa likod. Tapos may glass pa tayo dito kasi ganito magiging sistema niya, no? So nandito yung water pump, nandito yung tubig. So pag inon mo yung water pump, aakyat siya dyan. So meron tayong tatlong 1-inch na styrofoam. So isa, dalawa, tas tatlo yung base nung 3D background natin. So mangyayari, tas meron tayong barb dyan. So instead na pabuga or paangat ang bagsak ng tubig, ipupush natin pag ganun yung tubig. So ginawa natin dito sa isang side na yan, kinat ko siya ng pa-box para kumasya yung hose natin. And then ang gagawin natin dyan, isisilan ko yan all the way. Yan. So mangyayari dyan, pag-apaw ng tubig, aapaw siya ngayon, automatically pupunta siya ron at babagsak yung tubig dito sa 3D background natin. Ayan. Tapos instead na gawan ko siya ng lagyan ko pa siya ng isda or any livestock, hindi ko na siya gagawin kasi masyado lang maliit. Kasi ang sukat lang nitong enclosure or yung tank natin is 6 inches by 6 inches tama, 6 by 6 inches. Tapos originally ang plano niyan, guys, special cut yung tank, naka letter L siya para mas marami yung space para makapaglagay tayo ng moss. Yun sana yung original plan, kaso medyo mahal, may kamahalan yung special cut na salamin. So nag-decide ako na isang diretso na lang. Tapos makikita nyo dito, meron siyang egg crate. So nagbuo ako ng egg crate dyan, parang box. At the same time, kung makikita nyo, doon din nakapatong yung 3D background natin. So kinat ko yung 3D background na pag ganun, para umupo siya dito sa egg crate. Tapos eto, meron tayong fabric dito. So ang purpose ng fabric na yan, no? So dahil puno ng tubig to, yung fabric mag-absorb siya ng tubig. So mababasa yung fabric na yan. So pwede tayo maglagay ng mga land moss dito or yung terrestrial moss.
So, ayan. Nandito pala yung mga moss na gagamitin natin. Ayan. So, ito yung grow out tank natin. Ayan, may mga iba pang moss dyan eh. Mga Selaginella. Tapos marami pa tayong pwedeng pagkuwanan ng mga variety ng mga halaman na pwedeng gamitin sa paludarium at terrarium. Ayan. So, ganun lang. Ganun kasimple yung system na gagawin natin para makapag-create tayo ng waterfalls. So ngayon, tinaob ko na yung tank para maisilant na natin yung styro na yan, saka ito dito. Ayan. So after natin masilant, dikit natin yung 3D background, tapos patuyuin muna natin. Tapos ito, ilalagay na natin to bago pa man ilagay yung 3D background para umupo na siya dito. Kaya nilagyan ko rin guys ng guide para alam natin kung saan kung saan papunta. Kasi 'di ba yun yung purpose ng guide, magturo ng daan. Dito jokes ang putik. Dito na tayo mag-apply ng sealant sa likod. Tapos konti lang kasi matibay naman 'to. Hindi na natin kailangan masyadong punuin. 4 na kanto. Tapos gitna, okay na yan. So kapag na-flat na yan, ayun lang, bobo ko, mali. Okay lang. Sige. Dito pala dapat sa kabila. Yan. Tapos, natin siya idikit. So okay lang din naman na nalagyan natin yan. Diyan din natin ididikit yung Diyan din natin ididikit yung isa. So itong kasama niya. So make sure lang natin na nakapantay siya para maganda yung equally distributed yung pag-apaw ng tubig natin. Yan. So, tignan natin doon sa guide. Hintayin lang tayo ng mga 15 minutes kapag medyo nag-set na yung sealant. Pwede na natin siyang itayo. Tapos, ilagay muna natin dito yung box natin na egg crates. Saka natin isilant yung 3D background na natin ang nakatayo. So yun guys, lumipas na yung 15 minutes. Ayan na, nakatayo na siya dyan. So ilagay na muna natin yung box. So, check lang natin. So ito, tama naman yung orientation niya. Cut. So ang gagawin ko, doon ako maglalagay ng sealant, saka natin ididikit yung 3D background natin. So, medyo damihan natin kasi medyo may kabigatan yung 3D background natin since nilagay natin siya ng tile grout. So okay na yan, wala nang pupuntahan yan. So ikabit natin siya ng dahan-dahan. Upo. Tapos tulak patalikod. Yun. So pantayan naman siya dito guys. Doon sa nilagay natin na guide, okay naman siya. So kung sakali na merong hindi balance dito sa part na to, so madali naman siyang bawasan, tapos madali siyang i-retoke. Importante, nakaset na tayo. Lusot natin yung lusot na natin yung hose.
So guys, since nailagay na natin yung hose. So ang gagawin ko diyan, palilibutan ko siya ng sealant all the way. So para hindi rin pumasok yung tubig dito sa tawag dito, para hindi bumalik yung tubig pababa dahil may mga gap yan, yung chamber na dinadaanan ng hose natin. So dahil diyan, unahin muna natin yan. So ipipill ko siya ng maganda. Papasukin natin sa loob yan. Tapos para malagyan natin yung loob, ang gagawin ko muna, lalagyan ko muna tong paligid niya. Sige nga ko, pakita ko na. Yan, mabidyoan ako nito. Yan, so shoutout din pala sa sa tropa natin, si Kuis Darwin. Siya pala ang cameraman natin ngayon. Ang lupit mo pala, Kuis. Gumagawa na ng 3D background. Cameraman pa. So, okay. Tapos kakap ko yan, Kuis. Tapos, ito naman. Nakikita ba, Kuis? So, ito namang side na to. Okay. Tapos, pakita natin to, Kuis. Lalagyan ko to. Yun. Yan. Tapos, ito naman. Ito ko isa. Yan. Kanto na yan. Okay. So, ano na tayo dyan, guys? Lock and seal. So, dagdagan lang natin tong gitna. Ayan. Tapos, itong kanto. Okay. Tapos, ang gagawin ko ngayon dito sa likod, pupuruan na natin yan. Yun. So, lock and seal na tayo. Pakita mo dito, guys. Ayan, lock and seal na tayo dyan. So, ang gagawin ko, dadagdagan ko na lang, tapos ikakalat ko yan para ma-secure natin, para maging waterproof na siya all the way. So, kukuha lang ako ng brush para ma-brush natin yung part na yan. So, yun, gumamit ako ng rubber gloves para maikalat ko yung sealant natin dito all around. Asim. So, sure na tayo na hindi yan magkakaroon ng tagas or backflow pabalik sa ilalim. Ano yung, Kuis? Banat mo. Bitaw mo yan, Kuis. Hindi na babalik yan. Tulad ng Tulad ng pagmamahal niya sa'yo. Iyon. Umugot pa. So, ngayon, dahil nilagyan natin siya ng sealant, gawin natin, sprinkle tayo ng coco peat. Pero ano naman hindi naman siya makikita actually kasi matatakpan na siya. Pero lagyan lang natin siya ng coco peat para kahit pa paano maganda tignan. Kasi yung binanggit ko nga kanina, bali lalagyan natin siya ng cover na wood. Tapos kapag ka natuyo yan, itataktak lang natin para matanggal natin yung matanggal natin yung mga sobra. So yung kagandahan din, guys, ito. Kagandahan din nung barb natin. Kasi kung walang barb yan, diretso lang. So, malaking possibility na mag-clog yung part na yun kapag may backflow pag pinapatay or papatay natin yung natawag dito, yung submersible pump natin. So, at least ito, naka-L siyang ganun. So, kung patayin man natin yung submersible pump, kung may something man dito sa reservoir na to, hindi siya babalik or magkukos ng clog dito sa part na yan. So, yun mga pamangkin. Natuyo na yung sealant natin. So, ang gagawin ko naman ngayon, lahat ng gilid niya, lalagyan natin siya ng sealant and then mag-sprinkle tayo ng black sand para bukod sa pagiging seamless, matakpan natin yung dalawang gilid na yan. Kasi possible, pasukan ng tubig yan. Instead na dito, mapunta or mag-cascade yung tubig natin, possible dito sa dalawang gilid. So, pati ito, yan.
yung dalawang taas na yan. Lalagyan din natin yan ng sealant hanggang sa baba, tapos bubudburan natin siya ng black sand. So gawin na natin. And then, pagkatapos natin siyang ma-sprinkle ng black sand, i-press down natin gently para lumubog yung mga black sand dun sa sealant na nilagay natin. So, ganun lang. And then, ulitin natin siya dito sa kabila. So, medyo pupuliduhin ko lang muna to para maganda. Tapos, yung mga part naman na to, pwede natin siyang lagyan ng moss. Pwedeng sphagnum moss or kayong bahala kung ano yung moss na gusto nyong ilagay. Okay, so hintayin ko na lang matuyo ito, tapos gawin na natin yung sa kabila. So yun mga pamangkin, kung makikita nyo dito sa gilid, ayan, yan ay nilagyan natin ng sealant. Tapos ayan na yung mga black sands sa gilid. Ayan. So hanggang dito sa taas, nilagyan natin siya. So ginawa natin, medyo in-elevate natin pa ganun yung sealant. Ayan. So para walang tubig na pupunta dyan sa gitna, sa dalawang end natin. So dito lang sa gitna ang bagsak ng tubig. So ayan. So ang gawin naman natin ngayon, mag water test na tayo. So tignan natin saan ang bagsak ng tubig. So yan mga pamangkin, meron tayo ditong 300 liter per hour na mini submersible pump, tapos ikabit na natin yan dito. Okay, so plug in natin. Okay. Kung gagawin ko lang, kakalat ko muna to. Yan. Para mahanap ng tubig yung daan. So ngayon, i-check naman natin yung harapan niya. So ito na ngayon yung takbo ng tubig natin. Silipin natin siya pababa. So yan yung effect na sinasabi ko sa inyo guys, na hindi malalaman ng tao saan napupunta yung tubig or nasaan yung kung may tubig ba, saan siya napupunta, kasi hindi nila nakikita yung water reservoir natin, which is ito. So makikita lang nila dyan is land moss. Actually pwede pa nating lagyan ng padaanan ng tubig yung ibang parte niyan. So makakatulong dito kung lalagyan natin yan ng moss. Sphagnum moss is the best. So tingin ko naman okay na tong waterfall natin. So next na gawin natin is yung cover niya na wood. So ayun mga pamangkin. Ayan. Hindi ko na naipakita sa inyo, pero nilagyan ko na siya ng mga roots. Tapos dito sa taas, so nag-decide ako, nakita ko pa yung mga binili kong LED module, buti na itabi ko sila. Tapos ang ginawa ko lang, simple lang. So meron tayong glass, nasa ilalim siya, nilagyan natin ng sealant yung likod ng mga LED strips, since hindi na dumidikit yung yung mga double-sided tape niya. So wala namang problema doon. So may double-sided tape dyan, tapos nilagyan lang natin ng glue, tapos dinikit natin sa glass. Tapos meron tayong 1/8 inch thick na glass dito. So dito natin siya dinikit. Tapos so yun, 12 volts yung 12 volts yung adapter niya. So 12 volts din yung LED module natin. So dilagay natin is warm white. So torn pa din talaga ako kung LED module ba or lalagyan ko siya ng dome, kasi pag dome nakatutok talaga siya doon hanggang sa baba. Eto kasi yung
LED module natin, maliwanag siya pagdating sa top part pero medyo dim na pagdating dun sa baba. Pero meron siyang drama effect, no? Kasi medyo dim yung ilalim niya. Tapos wala naman siyang kaso pagdating sa MOS kasi MOS naman yun, so hindi naman kailangan na sobrang lakas ng ilaw. So ayan. So idinikit ko na pala ng konting glue yung glass na yan para hindi siya gumalaw. Tapos just in case na mapundi man yan, madali siyang alisin. Ang kailangan lang gamitin yan is cutter blade or yung lumang metro, pwede yun. Madali siyang alisin. Hindi ko siya sinilan all around or isang buong ganito. Tuldok lang. Enough lang para hindi siya gumalaw. Tapos nagkaroon tayo ng konting problema pero nasolusyonan natin. Not sure no kung ano nangyari, so napahira naman natin siya all the way hanggang dito. Pero tingin ko yung styro na to, tong part na yan na hindi napahiran, nag-absorb siya ng tubig, tapos tumutulo siya sa baba. Even dito sa gilid, kahit na nalagyan na natin siya ng sealant, no? Kahit sa kabila. So dito sa gilid na to, meron tumutulo. Actually, hindi naman siya big deal kasi ganun din naman, dito naman talaga ang tulo niya sa baba. Pero, ang nangyayari kasi dito sa part na to, tumutulo siya, tumutulo doon, tapos pagtalsik ng tubig, nagkakaroon ng tubig dito sa patungan natin. So hindi siya magandang pangitain dahil possible baka paubos yung tubig natin ng mabilis. So ginawan ko ng solusyon, etong buong ilalim na to guys, paikot. Yan. So nilagyan ko siya ng sealant buo. So ngayon, iwa-water test ulit natin siya kung meron pa bang tumutulong tubig dyan. So, water test natin siya ulit. The next day. So, yun mga pamangkin, medyo pagod-pagod na tayo. So, yun. Bumili tayo ng ganitong klaseng kahoy. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na gagawin nating cover nung vertical paludarium natin. So hindi ko na ginawa yung process, so pero meron tayong miter dito. So dito natin kinat para even yung pagkakat niya. Tapos ito yung mga kinalabasan. So yung mga kahoy na ilalagay na sa harap, so nilagyan natin siya ng masking tape sa likod. Tapos maibubuka mo yan para malagyan mo siya ng wood glue sa gitna. Tapos maglalak siya. Ito pa lang yung sa harap at sa likod, kasi ito yung sa taas to Tapos ito naman yung mahahaba. Uy! Sumama. Ayan. So ito yung sa gilid natin. So pinatungan ko lang siya ng salamin, tapos ipinatong ko din siya sa glass kasi walang even surface dito sa rooftop namin. Wala kang makikitang pantay na sahig o pader dito. Kaya ang isang option ko dyan talaga, hindi lang isa, last option ko dyan ipatong siya sa salamin. Tapos patungan siya ng mabigat para mag-even yung pagkakadikit-dikit niya. Pero sure ako na meron pa rin talagang hindi papantay dyan. Pero okay lang as long as magdikit-dikit yan. Walang problema yan. Tapos balik tayo dito. So pinalitan ko yung styro niya, ginawa ko ng rubber matting. Tapos itong, ewan ko ba, pinapahirapan ako ng ilalim na to, di ba? Sa last clip natin, pinairan ko ng sealant yung ilalim niyan para wala nang tumulo. So may tumutulo pa rin ng pinaka nun, dito pa sa parte na to, kaya lumalabas yung tubig. So baka itataob ko to ulit, tapos papatungan ko pa ulit ng sealant pa para lahat ng tubig dito na magpunta sa parte na to, no, hindi na diyan sa tumutulo diyan sa ilalim. Ito kasi dito sa part ng hose, okay lang yan, walang problema yan, kasi pag tumulo naman yung tubig, susunod lang yan dun sa susunod lang yan sa kung saan papunta yung hose. Pero yung dito sa parte na to, ayan, ayusin natin. So hindi natin susukuan to. Isa pa siguro, baka pahiran ko na rin to. Tapos pag pinahiran ko yan, lagyan ko na siguro siya ng Coco-Pit na lang ulit siguro or black sand. Pero tingin ko mas the best si Coco-Pit Pero katagalan kasi ay iniisip ko rin katagalan, possible na
nabubulok din kasi ang cockpit, so pwede sigurong black sand na lang din. Yan. So eto, tong parte na yan, yung cockpit na yan, saka hanggang dito sa taas, baka pahiran ko na rin ng silicone ulit, tapos budburan na isprinkle natin ng black sand. One eternity later. So yun mga pamangkin, tamang voiceover muna tayo dito kasi may mga pagkakataon talaga na gusto ko nakafocus ako sa ginagawa ko, tapos ine-enjoy ko siya kahit na sobrang dami saka sobrang tagal. So yan, tamang liha lang tayo dito. Tapos in-invite ko pala si Darwin para mag-assist sa akin dito sa pagkakabit ng mga wood panel natin para magawa natin yung cover. So ayan, ginabi na nga kami dyan tapos umulan ng malakas. Pero ayun, maraming salamat kay Darwin sa pag-assist lagi sa akin kapag kailangan ko, nandyan yan. Kaya sobrang solid ng tropa na yan. Tapos natutuwa din siya kasi natututo din siya Kaya kahit na nagpapa-assist ako sa kanya, gustong gusto niya rin kasi nai-involve siya dun sa mga project, tapos natututo siya at the same. Dito naman, sinusubukan kong alisin yung mga sobrang wood glue na nakalawit. So kapag kung maalala nyo yung pag magdidikit kasi ng wood glue sa dalawang kahoy, yung in between niya, yung mga lumalagpas sumusobra, maraming ganun So ginagawa ko, pinupulido ko siya, tinatanggal ko siya gamit yung cutter blade para kapag kanilihan mo smooth. Tapos ngayon, kung mapapansin nyo, yung takip niya, inuulit ko yan. Kasi nga, hindi maganda yung unang takip na ginawa ko. So, ginawa ko, nagkatulit ako ng kahoy. Buti na lang may sumobra pa na isang pirasong kahoy para maulit ko yung takip. So, magdidikit ulit ako dyan para this time, mas maganda na yung takip na magagawa natin. Tapos, after nyan, pwede ko nang simulan na pinturahan siya or pahira ng wood stain. Ay mga pamangkin, medyo frustrated ang Tito Tom nyo. Kasi nga, eto, hindi nagpantay yung ibang kahoy. Ang problema kasi dyan, wala nang budget para bumili ng kahoy. So, yun nga, ang plano ko dito i-oil yung oil paint para magmukhang natural wood siya. Tapos pwede ko kasi i-masilya tapos pinturaan, pero another expenses na naman yun. Kaya hinahabol ko yung natural color lang talaga nito. Pero gusto kong ulitin to dahil nga yung problema, wala talagang walang pantay na walang pantay na lamesa or walang pantay na surface para dito. So nag-decide nga ako na ipatong sila dun sa salamin, 'di ba? Para magpantay sana, kaso hindi siya nagpantay. Tapos pagdating dito, ayan medyo pangit yung pagkaano. Pero nung pinasok ko naman to, hindi naman ganun kahalata, hindi ganun ka-obvious. Pero baka ang gawin ko, i-adjust ko tong i-adjust ko tong part na yan, itatanggalin ko, tapos ididikit ko ulit. So yun, actually almost done na. Kahit nga ito ayan hindi pala siya nagpantay kahit na nilagyan ko siya ng nilagyan ko na ng sukat. Pero gagawa natin ng paraan. Nakaka-frustrate lang. So yun, gusto ko rin makita nyo yung part na yon na may part din nakaka-frustrate na kahit na sobrang dahan-dahan na yung proseso, yung paggawa ko. Ayun, nakaka-encounter pa rin tayo ng mga ganitong problema. Pero okay lang yon kasi dyan tayo matututo. So ikakat ko lang to para mabuo ko na yung takip mismo dito. So pakita ko ulit sa inyo kapag okay na. So ayun, sa part pala na to, sinusubukan ko na siyang kinisin. Ayan, yung makikita nyo yung part na yan, nakaangat din yan. Ang ginawa ko dyan, tinanggal ko din yan. Pinalitan ko yung mismong nililiha ko na yan, inulit ko siya. Bukod dun sa takip, inulit ko din yung part na yan. Tinanggal ko, kala ko masisira buti na lang hindi nasira. Kasi kung mapapansin nyo, yung pinaka top part niya, yung kahoy sa ibabaw, nakalabas siya. Hindi siya nakapantay dun sa Kaya pinipilit ko siyang habulin ng sandpaper para pumasok lang yung kahoy sa loob. Pero ang desisyon na ginawa ko na, tinanggal ko na siya ng tuluyan, tapos gumawa ko ng bago ulit bukod dun sa takip. Ayun, tapos umokay na. Pero yung dalawang wood panel sa gilid, hindi ko na siya inalis kasi mas trabaho kapag yan yung inalis ko. So ginawa ko, pinilit ko na lang siyang habulin gamit yung palm sander.
Tapos ito na nga mga pamangkin, problemado tayo sa pera, bumili pa tayo ng palm sander. Tapos ito, bumili ulit tayo ng wood stain. Buti na lang, mura lang yung wood stain, no? Pero wala tayong choice kasi kakailanganin talaga natin yung wood stain na yan. Kasi para sa mga upcoming projects na gagawin natin, yan yung gagamitin natin. Tapos hindi nga umabot sa 1/4 nung wood stain yung nagastos ko, kaya sobrang tipid niya na rin kumbaga. Kasi hindi lang siguro 5 project ang kaya kong paggamitan nito, pero syempre depende pa rin sa scale ng project. Kaya ayun, magandang investment na rin siya, even yung palm sander. Hindi man ganun kalakas yung yung palm sander natin, hindi man ganun kalakas yung wattage niya or ganun ka-powerful, pero sa mga small projects tulad nito, pasok na siya, kaya walang problema yun. Kaya sobrang good investment na rin yung good moves na rin yung ginawa ko, na bumili ako ng palm sander and at the same time bumili ako ng wood stain. Kasi yung palm sander, magagamit ko siya, hindi ako mahihirapan sa pagliliha ng mano-mano. Kaya iba rin kapag meron kayong mga power tools at nakaka-save yun ng oras. Yung mga nasisave nyo ng oras, pwede nyo pang magamit sa ibang mas productive na bagay. Kaya kapag may budget kayo, mag-invest kayo ng mga power tools, lalo sa ganitong mga project. So yun mga pamangkin, natapos na natin yung cover. So marami tayong pinagdaan ng challenges dito. So yun, gusto ko rin talagang makita nyo. Kasi yung iba sinasabi, buti ka pa nagagawa mo yan, buti ka pa, ganito, ganyan. So, gusto ko lang din iparating, saka sabihin sa inyo na kahit na minsan gustong-gusto mo yung ginagawa mo, minsan may mga kakaharapin ka pa rin challenges. Hindi yun maiiwasan So, kailangan mo siyang harapin. So, ngayon, ang pinaka-challenge kasi dito, kung kita nyo nga, diba, yung sa natin, sa mga naunang clip natin, ito yung part na hindi ko talaga nagustuhan. Gusto ko siyang ulitin, pero ang kalaban ko kasi is budget. Ngayon nga, ang problema, kalaban ko na yung budget, pero napilitan akong bumili ng power tools, which is yung palm sander. Yung palm sander, yun yung instead na magliliha ako manually, ginamitan ko na siya ng power tools para mas mabilis. So dito, may mga imperfection siya, pero kung titignan mo siya sa art side naman, okay lang naman siya. Yan. Kasi kung titignan mo din to, hindi rin siya pantay. Gusto ko siyang habulin actually, na ipantay ko siya, mag-offset ako sa gitna para mag-equal na lang. Pero problema, itong part kasi na to is nakalihis. Hindi siya perpendicular, hindi siya iskwalado. Kaya hinayaan ko na kung saan pumunta yung direction ng kahoy. Yun na yung ginawa ko. Pero overall, all in all naman, ayan, gusto kong makita nyo na may mga imperfection or may mga kinakaharap din naman akong mga challenges. Tapos yun nga, napoprostrate ako kasi gusto ko siyang ulitin, pero syempre kapos na sa budget. Kaya kailangan ko na lang gawan ng solusyon yung mga imperfections na yun. Saka kailangan kong tanggapin na hindi naman lahat magiging maayos o perfect, kasi wala namang perfect na yun. Tapos pangalawa, bukod dyan ayan. So, na lang, siguro mag-i-invest na lang ako sa good table, para yung good working table. Tapos, kailangan kong ma-push na magkaroon ako ng isang area na level yung flooring, para pag nilagay natin yung table, level din yung table, tapos level yung mismong tabletop. So, yun yung susunod na kailangan kong i-invest at pag-ipunan. So, bukod dito sa part na yan, ang pangalawang concern ko dyan ay ito, yung ilalim. Since pinagdikit ko nga siya, so ang ginawa ko technique para maipantay ko yan, yung wood cover na yan dito. So, kumuha ko ng tiles. Yung tiles kasi, di ba, pantay ang surface ng tiles So, ipinatong ko to sa tiles, saka ko ngayon idinikit itong mga side na yan. Kung babalikan nyo yung kabilang clip, yung katulong ko si Darwin, diba, makikita nyo doon nakapatong yan sa tiles. Para ang katwiran ko kasi, kung hindi man even yung surface ng table dahil nababasa siya, ipapatong ko siya sa tiles, tapos ile-level ko siya, para pag ikinabit namin tong dalawang panel na yan sa dalawang gilid, pantay siya. Pero ang kinalabasan pa rin, hindi siya nagpantay. Tingin ko ang may problema din, kailangan kong i-check
yung miter saw, yung power tools na pinangpuputol ko nitong kahoy ko. So baka hindi na naka-align yung blade. So baka kailangan ko siyang ayusin, alisin, tapos linisin, tapos i-check mabuti. Baka kasi hindi na siya naka-align. Kasi minsan napansin ko nga, yung cut ko ng kahoy parang hindi siya pantay. So possible, pangalawang problema yon or factor bakit hindi siya nagpantay or nag-align. So ang pinaka-worry ko lang kasi dito sa part na yan, kung mapapansin nyo yan, pantay siya, lumalapat. Pero pagdating dito, okay siya. Pero pagdating dito sa gitna, papunta dito, hanggang dito sa part na yan, pagka nakasalpak na siya dito, hindi na siya pantay. Tingin ko, yung glass itself mismo, hindi rin yata siya pantay. Kaya kapag ipinasok ko to, nakaangat dito sa parte na to. Ipapakita ko sa inyo ipapasok ko siya. So, huhugutin ko muna yung wire para maipasok ko yung wood cover natin. Tapos papakita ko sa inyo kung ano yung tinutukoy ko. Kasi parang tingin ko baka yung salamin din ang hindi pantay mismo eh. Kaya pag pinasok mo, hindi siya lumalapat. So, pakita ko sa inyo. Okay, so ikakabit ko siya. So ano pala, ini-spray paint ko pala tong gilid na to para dark yung makikita dito, hindi na yung mga wood na to, para mas malinis siya tignan. So pasok muna natin. Kaya kung makikita nyo, smooth naman yung pagpasok niya. May mga adjustment lang ako na ginawa, pero okay naman eh, pumapasok naman siya. May part lang talaga na hindi siya eskwalado, yung kahoy mismo. Yan. Yan. Medyo masikip sa part na to pag pinipilit. Yan. So pag pinush ko na siya, pasok ko na. Yan. So kung mapapansin nyo ngayon dito, yan o, nakaano na siya. Itatry ko pa siya na ibaba pa. So yun. Ayan, kung mapapansin nyo, lapat. Tapos, dito, ayan, konti na lang pala. Ba, okay ah. Pero, ang nangyayari, dito sa loob, meron siyang gap, yung glass, tapos yung wood, meron siyang gap sa gitna. So, ginawa, pag gagawin ko yan, kapag pipilitin natin siyang pumantay, kasi kung mapapansin nyo dito sa gilid, hindi siya pantay oh. Maliit. So, kailangan may push siya pa ganun para magpantay. So, ipupush natin yan. Yan. So, kapag na-push na natin, ayan. Kung titignan nyo ngayon dito, okay siya. Lapat. Yan, sa side na yan. Tapos, sa likod, ay paano okay naman, hindi naman siya masyadong kita. Pero dito sa side na yan, makikita nyo, meron siyang part na nakaangat, naka-float. So, ang naging plano ko nga, since yung glass natin, meron siyang rubber matting, gusto ko sana makat na yung wood, tapos palabasin natin yung rubber matting, parang maging effect niya na lang. Yung imperfection niya, maging effect niya na lang is yung paludarium natin is naka-float yung style. So since nakakat yung kahoy tapos naka-offset dun yung kahoy natin ng 1/4 papasok, tapos black pa yung black or dark yung kulay ng rubber matting natin. Parang pag tinignan natin siya sa malayo, naka-float siya. Kasi hindi nakikita yung kahoy hanggang dito sa tabletop natin. Kaya yun yung isang plano na gusto ko nang gawin. Iisip ko lang kung paano ko siya execute ng maayos para mapalabas ko na effect na yun. So all in all, hindi naman siya ganung kapangit or hindi naman siya ganung kasagwa tignan dun sa mga imperfection na meron sa kanya. Tapos kahit naman dito, ito lang, pag masyado mo lang siya tinignan, dun mo lang siya mapapansin. Pero kapag naman ikinabit mo na yung takip niya, yan, okay na. Smooth na din yung surface niya kasi ginamitan natin siya nung palm sander na binili natin. Pero all in all, okay naman siya eh. Tapos dito sa likod, yan, ganito yung itsura niya.
naglagay na ako ng 2 butas kasi may butas yan dito, pero para lang balance ginawa kong 2. Wala siyang purpose. So dito kasi nakalabas yung wire ng ilaw natin, tapos saka natin ilalagay yung, di pala siya nawala. So ito siya, ayan. So ito yung, dito kinoconnect yung positive, negative, tapos dito natin, ito yung female, tapos ito yung male na galing sa adapter natin. So yan, nakakonect siya doon. So yung wire niya, ito siya, yan. Labas din yung wire, i-screw natin dito yung wire, yan. Yan siya, para mag-operate yung ilaw. So all in all, ito na yung paludarium natin. Yan. Actually, sabi nga nila, yung mga nakakita, sosyalin daw tignan. Actually, okay naman talaga pag tinignan mo siya. Bukod dun sa handmade nga kasi siya, hindi naman siya machine-made, kaya may mga imperfections talaga. So, syempre, even naman dun sa mga machine-made, minsan may mga imperfection din. Pero, ayun, kailangan nating i-embrace eh. So, kailangan ko dito matuto para mag-level up yung skill ko sa paggawa ng mga ganitong klaseng project, lalo na sa woodworks. Pero ngayon, pinagmamasdan ko siya, mukhang okay naman. So ayun nga, mga pamangkin, maraming salamat pala sa panonood, at ayun, dito ko muna ulit puputulin kasi masyadong mahaba na yung proseso, tapos masyado na ako maraming frustrations na kinakaharap, kaya ginawa ko noon, after ko ma-frustrate talaga, tumigil ako, hindi ako gumawa. Yun lang din yung advice na mabibigay ko sa inyo kapag ka medyo hindi na okay yung na-feel nyo, stop muna kayo, pause, tapos hinga malalim, pahinga, gawa ka muna ng ibang bagay, huwag muna siyang isipin, tapos kapag ka okay ka na, okay na yung isip mo, saka mo siya ituloy. Magkita-kita tayo sa susunod na video, kasi sa susunod na video naman yung planting nito, so dun ko na ilalagay yung moss at iba pang mga detalye niya. So ayun, mga pamangkin, maraming salamat sa panonood, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload natin dito sa channel. So ayun mga pamangkin, maraming salamat ulit sa panonood, at Tito Tung out!